Kung kailan pahinga ng araw ang mga salot sa lipunan ay tsaka naman gustong ipatigil ni Kuting ang AFP operations kontra sa mga makakaliwang grupo at rebelde. Nakakapagtaka nga lang kung may mga connections ba ang mga ito sa gobyerno sapagkat palaging nga raw silang napapakinggan at kinukumbisi ata sila Tambaluslos at PBBM na ipatigil ang combat military operation ng ating mga kasundaluhan. Napapatanong tuloy ang taong bayan kung bibigay raw kaya si PBBM at papayag rin kaya ang AFP sa planong ito ng presidente. Baka nga raw magkaroon pa ng military offensive at matapos na ang maliligayang araw ng mga Tambaluslos, malaking pagkakamaling araw talaga na ibinoto pa muli ang mga Marcos pabalik ng palasyo. Well, isa nga itong katunayan na dapat nating pagkatutukan. Ngunit bago ang lahat ay siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa Boses ng Masa. Taong tinutukoy ko na may dalawang alas na susuporta sa mga pasabog ni Maharlika. Wala pong iba kundi si Attorney Vic Rodriguez. Maraming alam ni Attorney Vic Rodriguez sa pulburonic issue ng kanyang best friend video. I don't know kung kailan, kung magsasalita pa si ilalabas ni Attorney Vic yung kanyang nalalaman. Ito nga mga kababayan, tila nalalapit na mabulgar ang Pulburon issue kay PBBM. Sa pasabog ni Maharlika tungkol sa Pulburon video ni PBBM ay malapit nang mapanood ng taong bayan. Sa ngayon hawak ni Attorney Vic Rodriguez ang alas ni Bongbong Marcos, kaya pag nilabas na ni Attorney Vic Rodriguez ang alas ni Bongbong Marcos, ito ang katapusan ni PBBM. Bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Magandang araw mga kaibigan. Okay, pag-usapan natin ngayon itong mga pasabog na pag mayroon lang mag-follow up nitong pasabog ni Madam Maharlika, tingin ko wala na. The end na ang Kuting Jahas era. Itong narcolist ni Tatay Digong na allegedly kasama si PBBM plus yung pulburonic video, kailangan lang na mayroong magtestigo, magtestify na totoo. Kasi sa ngayon, iisa lang muna si Maharlika with her puting ahas, yan lang. Somebody has to stand up, ilalabas ang mga alas na tinatago. Okay, so may naisip ako. Isang tao na pag siya nang nagsalita, itong tao ito, hawak niya itong dalawang alas. Alam niyo po sa baraha, alas, yan po yung pamatay. Pag ginamit mo na yung alas mo, patay ang kontra. So ang taong tinutukoy ko na may dalawang alas na susuporta sa mga pasabog ni Maharlika, wala pong iba kundi si Attorney Vic Rodriguez. Pag nagsalita na ito, si Attorney Vic, pag inilabas niya na yung dalawang alas na yan, patay kang bata ka, goodbye. Goodbye yung mga nasa palasyo. Okay, unahin natin itong pulburonic video. Hindi pa yan nilalabas, ha? Maraming alam ni Attorney Vic Rodriguez sa pulburonic issue ng kanyang
best friend. I don't know kung best friend. Basta, they were once best friends. Malala nyo, nung grabing batikos ni Tatay Digong na may isang kandidatong adik, bangag, nagpupulburon, cocaine. Although hindi pinanganlan, ha? Nag-react ang mga kandidato. Kanya-kanyang drug test. So, karamihan sa mga kandidato, doon sa PDEA, nagpa-drug test. Ang kapuna-puna, kapansin-pansin, maraming nag-react. Itong candidate BBM, nagpa-drug test siya sa ibang hospital ba, ibang outfit na hindi PDEA. Kaya, kini-question ng marami noon. Bakit? Hindi PDEA. Ang sumasagot noon si Attorney Vic dahil siya ang spokesman. Siya ang dumedepensa kay PBBM na ganito. Hindi ko na matandanan ano yung reason. Ako nung una dahil nabulag ako, nabudol. Ngayon ko na lang na-realize nabudol na pala tayo noon. O todo, paniwala naman tayo sa paliwanag ni Attorney Vic na hindi na kailangan PDEA kahit saan yan. Tapos, galit tayo kay Tatay Digong noon eh. Yung mga ganong pasaring. Di tayo naniwala kay Tatay Digong. So, pinaniwalaan natin yung mga paliwanag ni Attorney Vic na ganito. Ngayon, connecting the dots. Alam ni Attorney Vic na may itinatagong, may lihim ang kanyang best friend tungkol sa issue na yan. Pag siya ang nagsalita ngayon, patay kang bata ka. He can testify. Yung narco list na yan, Polvoron issues, video, I don't know kung kailan, kung magsasalita pa si ilalabas ni Attorney Vic yung kanyang nalalaman. I'm not sure of it, but I am 100% sure. Ang daming nalalaman ni Attorney Vic tungkol dyan sa issue na yan. Nagsama sila ilang taon. Matagal eh. So, kung ang isang tao considered mong best friend, yung sikreto mo, mailabas mo sa kanya. At yung best friend mo, yun ang mag-advise. Ganyan ang nakikita kong relasyon ni PBBM at ni Attorney Vic. Talagang close sila. Kaya nga hindi na maiwasan yung sigalot. Dahil gustong-gusto ni First Lady Lisa na matanggal siya as Executive Secretary, ayun, bumigay ang presidente, but hinanapan niya kaagad ng posisyon as Presidential Chief of Staff. Pinirmahan kaagad ang appointment. Doon mo makikita na talagang mahal ni PBBM si Attorney Vic. Dahil hindi niya iniwan sa ere. Binigyan niya ng ibang posisyon. Kailan, sumunod, black eye. Alam niyo na yung black eye, yung palaging kinikinto ni Marlica, papunta sila sa New York. Nagalit yung isa, yung ma'am, blinak eye ngayon dahil sa appointment ni Attorney Vic as Chief Staff, and the rest is history. Kaya napilitan, naghiwalay itong dalawa. So, yun po, hintayin natin si Attorney Vic kailan niya ilalabas yung kanyang alas. Isang alas pa lang yan, ha? Pag nagsalita na ito, nako, ang taong bayan, I tell you. Kasi mayroon ng kakampi si Maharlika. Lalong magagalit ang taong bayan niya pag magsalita si Attorney Vic. Okay, ano naman itong pangalawang alas?
yung Smartmatic. Yung sa ngayon, ang nagsasalita pa lang si Attorney Glenn Chong. Although malakas na yun dahil signed affidavit eh. Kailangan mo ng panibago, ng kakampi. And I believe, maraming alam itong si Attorney Vic tungkol sa Smartmatic issue na yan. Kasi, yung ipinakita ni Maharlika sa isang vlog niya, ganito eh. Text message from staff of Lisa Araneta Marcos. Papunta kay Attorney Glenn Chong. Attorney, tinatanong ni Lisa Araneta Marcos, kung maka-attend ka ba sa meeting mamayang hapon, please confirm para ma-informan ko si Attorney Vic Rodriguez. Ganon ang text ng staff. So, alam ni Attorney Vic yung mga sinasabi ni Attorney Glenn Chong tungkol sa Smartmatic na meetings, alam ni Attorney Vic. So, kailangan lang siyang magsalita. Ay, lalo na kung mag-sign din siya ng, ng affidavit. Para katulad ni Attorney Glenn Chong, lalong titibay yun. 2 abogado nag-sign ng affidavit na sinasabi na ito ang ginawa ni Lisa Araneta Marcos before election. Naku, patay sila. Pag yan ang nangyari, 2 alas, yun na yung sinasabi ko. Smartmatic issue at saka pulburon issue, paputukin ng sabay, anong mangyayari sa taong bayan? Lalong kukulo ang dugo o kung vulkan pa, lalong iinit yung temperature. At kung masyado nang mainit ang temperature ng vulkan, anong mangyayari? Sasabog. Magkakaroon ng, I don't know, yung taong bayan na galit na. Ako, tuwan-tuwa ako pag nanonood ako kay Pinoy Survivor. PMA Baron 83 Captain Dadot. Ano siya? Out of passion. With a sincere heart, pagmamahal sa bayan, magsasalita. Pag ang taong bayan ginalit nyo, konting-konti na lang. Sabi niya, puputok ng tambayan. Matatanggal kayo dyan, mga kongreso dyan sa Malacanang. Ganon si Sir Dado. Naku, ang sarap pakinggan. Ito yung sinasabi ko. Kailangan mo lang ng spark. Mitya. Para kung dinamita, sinindahan mo, pumutok. Yun. So ito, si Attorney Vic Rodriguez, ang isa sa nakikita kong magpaputok sa bulkan o dinamita para sasabog ang galit ng taong bayan at may maliligwak na nakatira sa Malacanang. Kung kailan magsasalita si Attorney Vic, I do not know. Another usapan na yan. Kung Rebecca, how are you? Okay. So, mga palangga, hawak natin yung actually itong assault report na kung saan. Sino ba ito, by the way? I'm Ma'am Parvina. So, balikan natin muna yung mga jombagan. Dahil itong gobyernong ito, may pattern talaga ng mga abusado. Alright? So, naalala ninyo, balikan lang natin. Manang-mana talaga itong mga appointee ni Kuting, ni Marcos Jr. sa kanya na abusive of power. Talagang naghahari-harian sila sa Pilipinas. So, remember, nung last September 17, nung ibinalita natin sa inyo na ginombag ni Liza Smugs, ni Lisa Araneta, Ahas, ang kanyang jowa na si Kuting, on the way sila sa New York, right? Dahil nalaman niya na pinirmahan ni Marcos Jr., Kuting, ang appointment as Chief of Staff niya si Attorney Vic. Kaya nagwala ang hita. Ginombag si Kuting. Kaya naman pagdating dun sa New York, ay nakasunglasses siya kahit indoor ang kanyang engagement. And also, dun sa New York, kailangan ko ito banggitin. Kasi dun sa New York visit nila, ay kasama nila si
Mark Anthony Sayarot, okay, nasangkot dito sa pulboronic. You know that already. Pulboronic issue na kung saan ay talaga namang sumisira sa ating kinabukasan. Pakita natin si Sayarot, baka nakalimutan nyo kasi yung mga pagmumukha niya. Ito, ayan siya, di ba? Okay, yan siya. So kasama nila doon sa New York. Then, fast forward, inulat ko din sa inyo na ginombag naman ng anak ng ahas, ng kuting, ang jowa niya. Okay, sinong nang jombag? Si Sandro. Okay, si Sandro Marcos ay nang jombag ng jowa niya during the campaign. So ngayon, sino ang nang jombag ngayon? Ngayon ang nag-jombag, dahil hawak na natin yung assault report, ayan, ito po, mamaya babasahin ko to sa inyo. Walang iba kundi ang PIDEA chief. Okay? Sino si PIDEA chief? Okay, tignan natin. Walang iba po si PIDEA chief Lazo. Alright? Siya inappoint ni Kuting noong Oktubre of last year, actually October 21 of 2022, last year. So ngayon, inappoint yan siya. Kung matatandaan ninyo, itong si Virgilio Lazo ay inappoint ni Kuting noong 2022 and dati siyang ex-SAF commander, dati din siyang PSG ni Ramos, and you know. So anong issue doon sa kanya nung pag-appoint niya? Kailangan malaman natin yung parang anatomy ng ano niya, ang history ng kanyang pagka-Jotang Genemes. Okay? Remember, nung inappoint si Lazo, siya yung nang-jombag. Okay? Like days after nung nahuli yung anak ni Remulla na nag-import, di ba? Nag-import ng damo, di ba? So, naalala nyo din yon, ni-report natin doon na nung araw na nahuli yung anak ni Remulla, hindi nila inulat sa bayan yon. Dinelay pa nila. Dinelay pa, I think, a day or 2 days after. Then, nung nahuli, during the time, yung anak ni Remulla, ang PIDEA chief nun ay hindi pa sila. So, si Wilkins Villanueva. So, di ba, ano yun? Coincidence lang na after mahuli ng anak ni Remulla ay pinalitan si Wilkins Villanueva at ito na nga si Lazo. Okay, mas ma-share lang natin. So, November 16, okay, dyan sa, tignan natin to. Actually, hawak ko po yung assault report ni Attorney Al Vincent Delgado. Okay, hawak natin to. Medyo maliit lang, nahirapan ako basahin. Kaya sa computer natin siya basahin. Ano ba ang nangyari nung nangbugbog itong tarantadong ano na to, PIDEA chief? Unang-una mga kababayan, talagang grabe, okay, itong ginagawa ng gobyernong ito. Right, hanapin si Lazo dito. Ngayon, okay, ang nangyari dito palangga, sinapak niya, binugbog niya, dinibdiban niya, dinibdiban niya itong si Attorney Delgado na kung saan ay ano din niya, na nag-work din sa PIDEA. Okay? Working sa PIDEA. Oy, bago ako malito, o bago ako mawala sa wisyo, dahil sa gigil na naman ako, so balik muna tayo kay Sayarot. Okay? Dahil during Lazo, kasi kailangan natin makilala niyo kung sino si Lazo. Di ba si Sayarot, inulat natin sa inyo yon na siya po ay nahuli dahil nga sa salang, pag nahuli siya sa pagmamanufacture ng dangerous pulburon. Okay? That was last year. Okay. Ngayon, ano nangyari dito? Based on the Article 2 of RA, Section 8, Article 2 of RA 9165, ay non-bailable dapat ang kanyang kaso dahil ang nahuli sa kanya nung time na siya ay nasa kote sa Alabang is more or less 148 million worth of pulboronic, and aside from that, natin si Sayarot, and aside from that, ay sangkot din siya doon sa na-intercept ng Australian Federal Police na 2 toneladang pulburon. And under the watch of Lazo ito. So, di ba, pinalaya si Sayarot. Okay, pakita natin ulit sa inyo palangga si Sayarot kasi para nare-refresh kayo at namimiss ko na si Sayarot.
'Di ba? Namimiss ko na siya, hindi ko siya na masyado nakikita dito sa ano natin. Alright. Sayarot. Pakita ko lang yung ugnayan nila ni ano. Okay, ito. Alright. You have to... Okay. So, ito sa kabila. Si Sayarot. Okay. Yan yung mugshot niya. Right, nakita nyo na. So, i-enjoy nyo muna yung alindog nila. So, para maipaliwanag ko sa inyo. So, di ba hinuli yan under the watch of PDEA Chief Lazo. Nung nahuli yan, mga palangga, dahil nasa kote siya sa illegal na pulburon, at kaya ako pinapakita yung litratong yan para makita ninyo ang ugnayan nitong Sayarot na to sa administrasyon. Yung time na ginombag ni Lisa, si Marcos Jr. sa eroplano, sakay-sakay din si Sayarot sa eroplanong yun. Kasama nila. Yung nahuli, this is September nahuli si Sayarot November na So that was before the huli. Okay, bago nahuli si Sayarot, mga palangga, ay bit siya ni Lisa, ni Tambaloslos at ni Marcos Jr. sa New York gamit ang pera ng bayan. Diba? So ngayon, ang nangyari dyan, mga palangga, just to refresh your brain, nahuli yan ng mga PDEA, PDEA people na may nag-handle ng case na yan. So actually, ang nangyari dyan, nung nahuli yan si Sayarot, kung natatandaan ninyo, yung humuli sa kanya ng mga taga-PDEA, palangga, ay hinuli din, okay, ng kapwa nila taga-PDEA. Kasi nga, bakit? Paano sila hinuli, mga palangga? Dahil itong head operating unit, okay, sa implementation ng search warrant against Sayarot, well, para sa akin, tinamnan sila ng pulburon. Kasi imagine niyo mga kababayan, paano mo naman, tignan lang natin dito, paano, napaka-imposible, ito tignan natin sa, napaka-imposible na ang PDEA people o PDEA, mga enforcement officers ay magdi-deal sila ng droga sa loob mismo ng opisina nila. So ngayon, ang nangyari dyan, noong December 6, ito, pakita ko lang yung headline sa inyo. PDEA District Chief, ayan, District Chief, nabbed in drug bust, December 6. Nakita nyo yan? Okay. So sino yung mga nahuli na yan? Yung PDEA Chief na yan, District Chief na yan, the District Chief, not the Lazo, sila yung humuli, okay? Doon kay Sayarot. So open your mind, mga palangging, si Sayarot ay BFF nila Lisa. Siguro supplier nila ng pulburon. Tapos nung nahuli siya, pinahuli din at tinamnan ng droga, ng pulburon, yung humuli sa kanya. Maniniwala ka ba, itong mga PDEA officers na ito, na magdi-deal sila, maglalagay sila ng pulburon doon mismo sa loob ng opisina nila? I doubt it. Kasi nahulihan daw sila ng 9.18, worth 9.18 na pulburon. So just, it's up to you. Binibigay ko sa inyo ang bola, mga palangga, kung paano nyo i-absorb yung nangyayari dito sa ating, durugistang gobyerno. So, yun na nga. At to update you, itong mga humuli kay Sayarot, okay, mga humuli kay Sayarot, na ayon actually sa ating informer, okay, hindi to galing sa akin, tinamnan itong mga taong ito dahil may basbas. Sino ang may basbas? Diba? Kung kasama ni Lisa yan at ni Kuting sa New York, yung Sayarot na yan, sino sa tingin niyo ang may basbas? So tinamnan sila ayon sa ating informer dyan. Okay, so alam nyo na, kasi konektado ito. Konektado yung pinag-uusapan natin dahil under the watch of Lazo na inappoint ni Kuting. So ngayon, ang issue niya ngayon ay nang bugbog siya ng trabahante ng PDEA. Basahin natin para magkaintindihan tayo. Excuse me. Okay. So ito na. On November 16, may insidenteng naganap sa PDEA office, National Office sa Nia Road. Ito. Tignan natin to.
So, ito na nga, mga kababayan, kung palangging. Okay. Lazo. Asan yung ano ni Lazo? Alright. PIDEA, okay. Philippine Drug, ito, November, dated November 17. So, ito po yung, ito yung pinapakita ko sa inyo, November 17. Okay, papakita ko to, hawak ko to, pero nasa computer ko. Alright. Pakita nyo yan, November 17, babasahin ko para magkaintindihan tayo. Alright, ito yung mga yun. Seryoso muna tayo ngayon, mamaya tayo mag-joke time. Ayan. So, basahin natin sa inyo. Hawak ko yung mga proof ng report nila. Pinadukot ko. Pinadukot ko palangga. Gusto ko ipadukot yung betlog ni Kuting. At pisatin ko ng bonggang-bongga dahil walang betlog. Ayan, ito. Okay. Excuse me. Okay, ito na. Dito sa hawak kong dokumento, okay, memorandum for Virgilio Lazo, the Director General. Ito si Lazo, siya yun ng Jombag. Through LPS. LPS means Legal and Prosecution Service ng PIDEA. Okay, incident report ito noong November 17, ilang araw lang nakalipas. Sabi dito, this is in compliance to the verbal instruction of the Director General last November 16, 2023 and Attorney Francis Del Valle. Okay, IAS. IAS is International Affairs Service. Okay, November 17. Inilalahad dito ang pangyayari palangga na kailangan yung marinig. On November 16, 2023 at around 5:30 a.m. along NIA Northside Road, while on board my vehicle, gray Honda Civic, and driving along NIA Road, I made a stop at the right side of the same facing Agham Road as I am headed towards the entrance gate of PIDEA National Headquarters. That instant, I noticed a red Innova blocking the entrance of Gate 1. Considering that I could not go inside the office because of the red Innova, I maintained my position so as not block the incoming vehicles from the direction of Agham. So nakakita itong si attorney, nagkakwento si Attorney Delgado, nakaharang daw yung pulang Innova. Actually, ito yung kanyang illustration. Yan, ito yung pulang Innova. Ito to. Pula yan pero siya black and white. So ngayon, mga palangga, yan yung kwento niya. Nakaharang daw, papasok siya sa trabaho umaga yan Then, after that, okay, ito tayo. Ang kwento niya, a few seconds later, another vehicle coming from EDSA, who was at the time positioned behind me and honked his car horn and flashed his high beams and overtook my vehicle from the right. And when the overtaking vehicle was in front of mine, I honked my horn at the same time. Ayan, nagbusina lang. Okay, nagbusinahan sila. Thereafter, sabi niya, okay, sabi ng ni Attorney Delgado, I saw the PIDEA Director General Lazo. Ito na siya. Approaching towards my vehicle, looking furious. I tried to open my window by pressing its power button, but then I realized that it was broken. And when the Director General within reach of my vehicle, he, listen to this, forcefully pounded the side of my passenger window as if it was about to break. Ayan, sabi nang naglilitanya dito. As I opened the passenger car door, he immediately uttered in the vernacular, "Jutang ginema mo." Sabi niya, "Binubusinahan mo ba ako?" And in my reply, I said, "Sir, no sir." Sabi ni Attorney Delgado, "Sir, no sir." Siguro, buot-buotan ba siya pala? Kaluoy man, ganyan. "Sir, no sir." Alam mo naman sa Pilipinas, di ba? Pag super powerful, yuko-yuko ka na lang. Kaya jutang ginemas talaga yung mga... Ay, nako, ayan. Sabi niya, "Sir, no sir, may sasakyan po kasi sa likod ko." Then, may sasakyan po kasi sa likod ko, then bumubusina po. Then, sabi daw ni Lazo, "Why?" Sabi niya, "Why?" Sabi niya, he also asked, "Why I did not roll?" Sabi ni Delgado, nagtanong daw si Lazo, "Why I did not roll down the window?" To which I replied that the same was not working. So,
Hindi umandar yung sasakyan niya. Kawawa man si attorney. Kung mayaman na ako, regaluhan kita ng Tesla. Kaya kita, utangin ko muna attorney, ha? Ay, gatay. Sabi ni attorney, tuloy tayo, ito ang kanyang litanya. The direct